Yakapin natin. Huwag natin ikahiya. Even in our own hearts. Meron tayong mga kadiliman doon. Tinawag tayo para yung liwanag ng Panginoon sana makita sa buhay natin. Nakikita ba yung pagiging Kristiyano natin? Every day, we ask for forgiveness. Pinapatawad tayo ng Panginoon. Bakit hindi tayo makapagpatawad? Last Sunday, we started our series of sermon on our theme, Living as Light by Shining Darkness. Ang ibig sabihin nun ng ating team, mamuhay daw tayo bilang ilaw na magbibigay ng liwanag sa kadiliman. Di ba? And when God called us, tinawag tayo ng Panginoon, He called us from darkness. Yun ang mensahe ni Pastor Arnold last Sunday. To be the light of the world. Tayo daw ay tinawag galing sa kadiliman upang magbigay ng liwanag sa kadiliman. And He wants us to let our light shine before others. Ang gusto ng Panginoon na yung ating liwanag ay ang ilaw ay magbibigay ng liwanag sa iba, that they may see our good deeds and glorify our Father in heaven. So yung purpose ng Lord kung bakit tayo tinawag from darkness into light, para gamitin niya tayong liwanag sa kadiliman. Sa pamamagitan ng paggawa natin ng kabutihan, sabi doon sa Matthew 5:14-16, mapaparangalan, mapapapurihan ang Panginoon nating na nasa langit. Okay. Have you experienced walking or being in the dark? Naka-experience na kayo. I'm sure nakalakad na kayo sa isang kalsadang madilim. Nakakatakot. Di ba? Being in the dark can trigger a range of emotion, iba-ibang emotion ang mararamdaman natin. Pag tayo nandun sa kadiliman, nandun tayo sa madilim na lugar, may takot, fear, and unease. Hindi ka, uneasy ka, no? Balisa ka, medyo takot ka. Yun ang common reaction natin. Especially if darkness is sudden and unexpected. No? Halimbawa, biglang madilim yung lugar. Lalong pinapataas ito yung feeling natin na para tayong natitreaten. Tatakot tayo. Nagkakaroon tayo ng anxiety. Nagkakaroon tayo sa mga bagay-bagay na hindi natin alam anong meron sa kadiliman na yan. Pangalawa, vulnerability. Ito yung parang na-expose tayo. No? Nawawala yung ating paningin and makes you feel less in control, di ba, pag nasa dilim ka. Nawawala yung parang hopeless ka. Hindi mo alam kung ano mangyari. Bigla lang may mag-aatake sa'yo. Wala kang control and more exposed to potential risk or uncertainties na hindi natin nakikita. This morning, we will talk about light in the midst of darkness by living as light and shining God's truth. Light in the midst of darkness. Tayo ang ilaw sa gitna ng kadiliman sa pamamagitan ng pamumuhay bilang liwanag, bilang ilaw na nagliliwanag patungkol sa katotohanan, patungkol sa Diyos. Subukan natin tignan itong experience na ito. Let me just, pakipatay nga ng ilaw. Lahat. Yan. Yun. Di ba? Madilim ang paligid natin, pero mas lalo nakikita natin yung kadiliman. Mas lalo nakikita ang liwanag kahit maliit siya pag ang palibot niya ay madilim. No? That's the pag-uusapan natin ngayon. A light in the midst of darkness by living as light and shining God's truth. Imaginin mo na ikaw ito ngayon, nandito ka sa kadiliman. Makikita natin ang liwanag, kahit maliit lang siya. Mas na-appreciate natin yung liwanag niya dahil nandun siya sa madilim. Buksan natin yung ilaw and see the difference.
Di ba? Pag nandun na tayo sa maliwanag, hindi na masyado na-appreciate yung liwanag. Imagine, we are called from darkness into light. Hindi ko alam paano yun. Tinawag tayo ng Diyos galing sa kadiliman, papunta sa liwanag para magbigay ng liwanag. And we are in the midst of darkness. Nagniningning dapat yung ating liwanag, yung ating ilaw. Pag nandun tayo sa dilim, kagaya kanina, na-appreciate natin yung maliit na liwanag dahil madilim ang paligid. But when we open the light, nakita natin, yes, nandiyan pa rin yung light. Pero hindi natin gaano na-appreciate. No? Yung liwanag. Kasi nakakapalibot liwanag. Ang isang Kristiyano, minsan pag kapwa Kristiyano lang yung kanyang kasama, pararis lang naman kayo naglilingning na liwanag. Di ba? But what God wants us to be, we should light, we should shine our light in the midst of darkness. Kaya tayo tinawag ng Panginoon mula sa kadiliman para tayo dapat nagniningning yung ating liwanag. The light that shines brighter in dark, even a small light can turn darkness into brightness. Makita natin kanina yung maliit na flashlight. Kahit sa kadiliman, kahit sa maliit na ilaw na yun, pwede niya magbigay ng liwanag sa gitna ng kadiliman. The light brings clarity. Pag maliwanag ang lugar, lahat makikita mo. Feeling secured ka, may safety ka, wala akong problema, di ba? Naglalakad ka, maliwanag ang daanan. Meron nga pag-asa. The scripture reveals that the spiritual and moral darkness surrounds us. Sinasabi ng Biblia na yung spiritual at yung moral darkness, yung kadiliman morally, spiritually, nakapalibot sa atin. But God is the source of unchanging light. Siya ang pinagmumulan ng liwanag na hindi nagbabago. And He called us to reflect the light by living out His truth. We are not the light. God is the light of the world. But He called us to be the light, to reflect His light into darkness. Tinawag tayo para yung liwanag ng Panginoon sana makita sa buhay natin. Marami tayong titignan ng mga Bible verse this morning. Tignan natin yung John chapter 1 verse 4 hanggang 5. Ano sinasabi dyan? In Him was life, and that life was the light of all mankind. In Him. Sino yon? Si Jesus Christ. No? That life was the light of all mankind. The light shines in darkness, and the darkness has not overcome it. Actually, ang Panginoon, siya yung ilaw na nagbibigay ng liwanag. But since we are called by Him to be the light of this world, dapat yung liwanag ni Kristo makita sa buhay natin. We are called to be the light in the midst of darkness by living and shining God's truth. Tingnan mo nga, yung katabi mo kung nagniningning. Hindi makita daw dahil madilim. Maitim no, grabe naman kayo. Huwag naman ganun. No? We are called to be the light in the midst of darkness by living and shining God's truth. But first, we have to understand the reality of darkness and the source of light. Dapat maunawaan muna natin, ano ba tungkol sa katotohanan tungkol sa liwanag at sa kadiliman? Saan ba nagmumula yung source of light? Ephesians chapter 6 verse 12. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. So saan nanggagaling yung kadiliman na yan? No?
yung struggles natin, yung mga kasalanan natin, it's against the authorities, against the power of dark world, and then again, spiritual forces. Yung kadiliman daw ang pinagmumulan niyan. Yung forces of evil, yung nagmumula, yung kadiliman na yan. John chapter 8, verse 12. When Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. So sabi ko nga kanina, hindi naman talaga tayo yung pinagmula ng liwanag. Ang Diyos ang siyang liwanag. Sabi niya, si Jesus na mismo sabi niya, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Siya yung ilaw ng sanlibutan. And whoever follows me, sabi niya, will never walk in darkness. Ibig sabihin, kung tayo ay mananampalataya, hindi na tayo dapat na bumuhay doon sa kadiliman, but we'll have the light of life. Darkness, hindi ibig sabihin, it's not just the absence of light, na kung wala yung liwanag, yun ang kadiliman. Ang tinutukoy natin na kadiliman dito, yung opposing to God's truth and goodness. When we disobey God, we walk in darkness. Yet God's light is stronger and cannot be extinguished. Mas maliwanag, mas malakas ang liwanag na galing sa Panginoon na kailanman ay hindi yan mamamatay o mawawala. But we need to recognize areas of darkness in our lives. Unless na hindi natin nakikita yon, no? Kailangan natin ma-realize na sa buhay natin meron ding mga spot of darkness sa buhay natin. Sa buhay natin. Even in community. Even in our own hearts. Meron tayong mga kadiliman doon. Habang tayo ay patuloy na nakaangklang yung ating pag-asa sa Panginoon as the source of unchanging light. Patuloy pa rin tayo na magtiwala sa Panginoon dahil siya yung source of light natin. And we are called to be the light bearer. No? Ibig sabihin, kung titignan niyo yung picture, siya yung nagdadala ng lampara, ng liwanag. Yun yung tayo. Because we are not actually the light. But God is the source of light. We are just the light bearer. We do not generate our own light. Hindi yan nagmula sa atin. But we reflect God's light through our lives. Nagre-reflect yung makita sa buhay natin, yung liwanag na si Kristo sa pamamagitan ng ating mga pananalita and even our actions. Ngayon, bilang light bearer, nagre-reflect ba sa buhay natin yun? Pag nakikita ka kumakain sa Jollibee, bilang mananampalataya, makikita ba na ikaw ay, malalaman ba nila na ikaw ay Kristiyano? Yung iba dyan, nahihiya manalangin. Anong gagawin? Pasimple, ihuhulog yung tinidor. Pagyuko, thank you Lord for the food. Nagpray na siya dahil ayaw niya makita ng tao na siya ay nananalangin at masabing mananampalataya siya. I remember when I was in Qatar, nagtatrabaho ko doon for 3 months, first 3 months. Sabi ko, mababaliw na ako, ayoko na sa kayo doon na araw-araw nagbibideo ko kami, uwi na ako, umiiyak ako parati. No? And one lunch break na work namin, kumain ako, but before I eat my lunch pack, nagpray ako. Habang ako nagpipray, may mga tauhan ako doon na nag-o-observe pala sa akin. At yung isang Pilipino na worker, nilapitan niya ako after ako nagpray. Sir, born again po kayo? No? Nakita niya na nalangin eh.
Nakita niya nag-reflect yung light. Iba siya. Nag-pray siya bago manalangin. So I'm sure Kristiyano siya. And from then on, kaya na-overcome ko yung lungkot, yung trauma bilang OFW. Natapos ko yung 2 years contract dahil na nag-pray ako, sabi niya, Sir, meron kaming pastor na nagpupunta doon sa accommodation. Nagtuturo ng Bible study. Pinakuha ko sa kanya pangalan, pinakuha ko number, hinanap ko yung pastor na yon. At sinama-sama niya ako. Si Pastor Joe yung pumunta dito from Qatar. That's the reason na ko yung kontrata ko. Na-overcome ko yung lungkot dahil nakasama ko doon sa gawain. Simple act of prayer. Nakita ng mga tao, born again yan. Nakikita ba yung pagiging Kristiyano natin sa workplace natin? Yung mga nagtatrabaho sa opisina? Nakikita ba nila yung liwanag? Nagre-reflect ba? We are called to be the light bearer because we do not generate our own light, but we reflect God's light through our lives, our words, and actions. Nakikita ba sa community natin, mga kapitbahay natin, paano tayo namumuhay? Paano tayo nagsasalita? O puro mura ang naririnig nila? We need, brothers and sisters, we need to embrace our identity as light bearer. Yakapin natin. Huwag natin ikahiya. Avoid blending with darkness. Minsan nagko-compromise tayo. Ayaw lang natin masira, ayaw lang magtampo yung kaibigan. Kaya okay na lang, sama na lang ako kahit anong gawin nila, gagawin ko na rin. We need to avoid blending with darkness. Instead, let God's character be seen in us. Dapat ang makita sa buhay natin yung character ni Christ bilang light bearer. Matthew 5:14 to 16, sabi dito, you are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. So, the question is, how can we shine God's truth in practical ways? Paano ba tayo magbibigay ng liwanag sa mga simpleng pamamaraan? Shining God's truth in practical ways. 3 bagay gusto ko ibahagi sa inyo ngayon. Siguro kung yung doktor ko nanonood ng video, pagagalitan ako pagbalik ko. Babalik ako sa kanya after 2 weeks. Sabi niya, huwag ka na magsalita. Pwede ba yun pag pastor ka? Number 1, shining God's truth in practical ways. Living with integrity. Mamuhay ka na may integridad. Paano? Be honest in small and big things. No? Ito ngayon yung problema natin sa gobyerno. Yung mga nakaupo sa gobyerno walang integridad. Imaginin mo, mali-malitang pera. Samantalang, ang mga kababayan natin naggugutom, nahihirapan. Living with integrity. Bilang mananampalataya. Be honest in small and big things. Maliit man o malaki. Maging tapat tayo. And keep your promises. Avoid exaggeration
or lies sa work ninyo, in your friends, and in daily conversation. Walang white lies. Di ba? Maliit lang naman eh. Maliit lang naman pag kumupit eh. Di ba? Maliit man o malaki, parehas lang yan. So we have to be honest. Sa maliit na bagay na pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, naging tapat ka ba? How much more kung palaki ang ipagkatiwala sa iyo ni Lord? Pagkakatiwalaan ka kaya kung sa maliit hindi ka naging tapat. We have to live with integrity. Pangalawa, be consistent in your action. Choosing kindness over convenience. Minsan pinipili natin, di ba? Mas convenient ito kaya okay na to. Fairness over personal gain. Mas pinipili natin ano yung mapapala ko dyan, ano makukuha ko dyan. We have to be consistent in our actions. No? So living with integrity by be honest in small and big things and be consistent in our actions. Pangalawa, we must show love and compassion. Bilang mananampalataya, we always show love and compassion. Kailangan natin ipakita yung ating pagmamahal at yung ating, compassion? Tagalog? Habag. Hindi bahag, habag. We must show love and compassion. Diba? Kailangan ipakita natin yung ating pagmamahal at yung habag. Para saan? To help those in need. Diba? Kailangan ipakita natin, mayroon nangangailangan eh. Minsan nahihiya ako eh. Sa pila. Diba? Ito para pila na to para yung pila na yun para sa mga senior PWD buntis. Pumila ako kasi senior ako eh. Plus buntis pa daw. Doon ako nakapila pero tinitignan-tignan ko. Di nakatingin sa akin, parang hindi maniwala na senior ako eh. Nandun yung guilt feeling na magkakakitaan naman tayo mamaya pag nilabas ko yung senior card ko doon. Pero habang nasa pila ka, parang iba yung pakiramdam mo na tinitignan ka nila. Parang feeling mo na tinitik advantage ko itong mga tao na to. So we have to show love and compassion by helping those in need. No? Offer practical support. Kapitbahay mo, nabalitaan mo, walang masaing eh. No? Pero ikaw naman, may bigas ka naman eh. Hindi mo man lang matiis yan. Lilipas ang tanghalian. Yung mga anak ng kapitbahay mo, hindi mo mabigyan ng pagkain. We have to offer practical support like food. Sometimes, kailangan lang yung oras. Kailangan lang yung may makikinig, mapagsabihan. Bilang Kristiyano, ipagdamot mo pa ba yun? No? Offer your time or listen to someone struggling. Minsan hindi naman pera kailangan eh. Minsan may kailangan lang pag-iiyakan. But sometimes we take for granted. Bakit ako? Sa iba na lang. No? We are the light bearer. So by showing love and compassion, by helping those in need. Number 2, treat others with respect. Regardless of their background. Ano man yung kanilang opinion or yung social status nila.
Isang pinapasalamat ko dito sa SBCF, lahat tayo hindi mayaman. Blessed lang. No? At wala naman ditong mahirap sa atin. We have to respect others in regardless ano man yung kanyang katayuan sa buhay. Because reflecting the truth that all of us are made in the image of God. No? Imaginein mo, lahat tayo ay kawangis ng Panginoon. Di ba? And regardless ano yung kanyang background, anong kanyang social status. So dapat matuto tayong tratuhin yung iba na may pagrespeto. We must show love and compassion. Number 3. Doon na agad. Practice forgiveness and grace. No? Shining God's truth in practical ways by living with integrity, show love and compassion. Number 3, practice forgiveness and grace. Let go of grudges. Alisin na natin yung galit, yung sama ng loob, yung puot na nasa puso natin. But offer forgiveness to those who hurt you. Last sermon ko, di ba? Remember? Na-share ko sa inyo. Nawala na yung puot ko, yung galit ko sa kanila. Napalitan muli ng pagmamahal. Remember about love our enemies and those who hurt us. Sabi ko doon, it mirroring God's character. Yun ang character ng Panginoon. Marunong magpatawad. Tayo paulit-ulit nagkakasala every day. We ask for forgiveness. Pinapatawad tayo ng Panginoon. Bakit hindi tayo makapagpatawad? And last, extend grace to others. When they make mistakes, avoid judgment. And instead, offer support to help them grow. Maging gracious tayo. Huwag natin husgahan agad. We must practice forgiveness and grace. Sa Colossians chapter 3 verse 13, bearing with one another and forgiving one another. If anyone has a complaint against another, even as Christ forgive you, so you also must do or forgive. Kailangan matuto tayo magpatawad. Colossians 4, 5, 6, conduct yourselves wisely toward outsiders, making the most of your opportunity. And let your speech always be gracious and seasoned with wisdom, so that you will know how to respond properly to all. Mga paalala ni Apostle Paul ito. So shining light means living out truth with love. Mamuhay tayo na may kasamang pagmamahal, truth, through integrity, compassion, wise speech, and addressing injustice. Huwag tayo mapaghusga. No? We need to identify specific ways to live truthfully in our family. Sa family natin. Workplace. Nakikita ba ang liwanag sa atin? Or even in our community. Example niyan is speaking up what is right. Sabihin natin yung totoo. But with love. Serving the marginalized. Yung tutignan natin parati yung kapakanan ng masigit na nangangailangan sa atin. And being honest, even when it is difficult. Maging tapat tayo. We may face challenges when shining light in the midst of darkness. Sa paggawa natin ng kabutihan, maraming opposition dyan. Asahan mo yan. Remember, naikwento ko sa inyo noon, nung ako nag-aaral ng high school, ang tawag sa akin, the voice of truth. Kasi alam nila, yung church namin, may programang voice of truth. Kinukutya nila ako. Na born again ako.
Halos, kumbaga ngayon, yung word doon, binubuli nila ako. Di ba? So, I'm sure you will face challenges. But anong promise ni Lord? Jesus promised, blessing to those who are persecuted for righteousness' sake. Bless ka. Nasaan ako ngayon? Yung aking mga kaibigan, mga classmate noon, kinukutya ko, maaari, ilan sa kanila ngayon, Kristiyano na rin. Yeah? Dahil ang pangako ng Lord, blessing to those who are persecuted and righteousness' sake. Darkness for sure will resist the light. But we are not alone. Hindi ka nag-iisa. God's power sustain us. And our faithfulness to God ay magbubunga ng eternal fruit. Your reward will be in heaven. Dahil na-sustain mo lahat ng challenges na pinagdaanan mo. So when facing opposition or discouragement, sa pagiging matuwid, pamumuhay na matuwid, ang advice ko is cling to God's promises. Panghawakan mo yung pangako ng Diyos. And remember, that the purpose of the light is what? To penetrate the darkness at hindi dapat iwasan. Tayo bilang ilaw na magbibigay ng liwanag sa kadiliman, sa ating community, sa ating workplace, sa ating school. Nakikita ba tayo nagliliwanag? Nagniningning ba ang ating liwanag? Or kagaya ng sinabi ni Pastor Arnold last Sunday, yung kanta ni Sharon Cunita. Ano yun? Bituin walang ningning ka. Di ba? Dapat makita sa atin nagniningning, nagliliwanag, dahil yan ang pagkatawag sa atin. Pastor, anong conclusion natin dito? Ang conclusion natin is this. God is the source of light. Hindi galing sa iyo yung light na yan. Galing sa Panginoon. And we are called to reflect, makita, mag-reflect sa atin by shining light in the midst of darkness. Yun yung gusto ng Lord. Yun ang purpose kung bakit tinawag niya tayo from darkness into light para tayo babalik sa kadiliman na nagniningning ng liwat. His truth in love when facing darkness. Yan po. Dapat sana ang buhay natin nagniningning. Magre-reflect sa atin yung liwanag na nagmumula sa Panginoon. Application. You need to ask God to reveal where is He calling you to shine His light this week. Lord, saan mo ba ako gadalhin upang bilang liwanag, magbibigay liwanag sa kadiliman this week? And commit to taking one practical ways. Kahit isa lang ngayong week na to, ayaw natin, bigla gagawin mo 3, hindi mo kaya gawin yan. Lahat. No? One step at a time. Sa 3 na ating pinag-uusapan, isa lang pumili ka. Mayroon ka bang namumuhay with integrity? Or show love and compassion? Or you need to practice forgiveness and grace? Hanggang ngayon, kung may puot ka sa puso mo, baka pwede mong sabihin ngayong week na to, mapapatawad ko na siya. Pupuntahan ko siya at ipapanalangin ko siya. Or we are struggling to show love and compassion, baka this week, pwede mong gawin yon. Sa pagtatapos natin, ito yung ating small group discussion question. Anong natutunan mo sa mensahe ngayon? The group leaders. Pangalawa, alin sa 3 practical ways of shining God's truth ang sa tingin mo nahihirapan kang gawin? I'm sure meron tayo mga struggle dyan sa 3 na yan. Anong pwede mong gawin, hakbang, ngayong linggo para makapagbigay liwanag sa nakapalibot sa iyo? Example natin dyan, sa family mo. Nakikita ba?
Eh kung yung family mo hindi mananampalataya, ikaw lang ang mananampalataya sa family mo. Nakikita ba nila? Are you shining light? O baka lang sila lumalayo, hindi mo sila madala dahil wala ka naman pinagbago. Di ba? Sa mga kaibigan mo, sa workplace mo, kinahihiya mo pa rin malaman na born again ka, mananampalataya ka. Sa school, baka nag-i-struggle ka. No? Pwede mong ipanalangin yan this week, Lord, help me na sana ako isang liwanag, isang ilaw na nagniningning ng liwanag sa aking family, sa school, sa workplace, or sa aking mga kaibigan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po muli. Salamat, Panginoon. Dahil tinawag nyo kami isang makasalanan. Mula sa kadiliman, tinawag nyo kami upang magbigay ng liwanag. Lord, patawarin nyo kami kung namumuhay kami na hindi ayon sa iyong kalooban. But we just pray, Father God, tulungan nyo rin kami, Panginoon, na makita sa buhay namin ang liwanag na nagmumula sa iyo. Sa pamamagitan niyan, Panginoon, sila rin, yung mga nakapalibot sa amin, ay unti-unting makakilala sa iyo. Dahil yun ang purpose niyo kung ba't kami tinawag, Panginoon. Lord, this week we commit our lives to you, Lord. Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo kami na mamuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Ang lahat ito aming dinadalangin sa pangalan lamang ng anak na si Jesus. Amen. Amen.